Bago po natin simulan ang kwentong ito, ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta may papaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yun para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kadayo, lalo na kay Sir Bon at sa mga masugid na tagapakinig ng programang ito. May mga pagkakataon talagang akala natin tapos na ang lahat kapag may yumao na. Pero minsan, may mga bagay na naiiwan at pilit na gustong ipaalam. Ako nga pala si Nico, hindi ko tunay na pangalan, from Bohol. Ang kwentong ibabahagi ko ay masasabi kong isa sa mga hindi ko malilimutang kababalaghan sa buhay ko. Kaya sana'y handa na kayong makinig at kilabutan. Hindi ako naniniwala noon sa mga kwentong tungkol sa ika-4 na araw ng patay. Para sa akin ay isa lang yung tradisyon na matagal nang ginagawa ng mga Pilipino. Nagdarasal, nagsisindi ng kandila, naghahanda ng pagkain, at nag-aalay ng oras para sa yumao. Ginagalang ko naman ang paniniwalang yun. Pero hindi ko talaga iniisip na may kung anong kababalaghan na pwedeng mangyari. Dahil lang sa pagdating ng ika-4 araw. At nabago lang ang pananaw ko nang mangyari ito sa aming pamilya. Taong 2003 namatay ang kuya ko dahil sa aksidente sa motorsiklo. Biglaan ang lahat. Noong umaga ay masaya pa siyang nakaalis ng bahay. Kinagabihan ay bangkay na niya ang inuwi sa amin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang iyak ng nanay ko noong gabing yun. Panganay si kuya at parang pangalawang tatay na rin namin. Siya ang madalas tumulong sa gastusin sa bahay. Siya rin ang unang nilalapitan kapag may problema. Kaya nang mawala siya ay parang may malaking bahagi ng pamilya namin ang biglang nawala, Sir Bon. Tahimik lang ang naging lamay at libing. Maraming nakiramay pero ramdam naming lahat ng bigat ng pagkawala niya. Pagkatapos mailibing si kuya ay sinunod namin ang nakasanayan sa pamilya. Gabi-gabi kaming nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Nagsisindi ng kandila at nagkukwentuhan tungkol sa masasayang alaala kasama siya. Ganon ang naging routine namin hanggang sa papalapit na ang ika-4 araw. Pero pagsapit ng ika-37 na araw ay may napansin ako. Madaling araw noon. Nagising ako para uminom ng tubig at ang tahimik ng buong bahay. Habang dumadaan ako sa sala ay may narinig akong mahinang kaluskos. Nanggaling yon sa lumang silyang paboritong tambayan ni kuya. Huminto ako at nakinig. At akala ko nung una ay daga lang o baka may hangin na pumasok mula sa bintana. So hindi ko na yon masyadong pinansin. Pero kinabukasan ay nangyari ulit. At nang sumunod na gabi ay ganoon din. Parang may gumagalaw sa silya kapag madaling araw. Minsan may tunog na parang bahagyang pag-uga. Minsan naman parang may dahan-dahang umuupo. Nagsimula na akong kabahan pero hindi ko pa rin sinabi sa pamilya ko. Baka sabihin nilang nami-miss ko lang si kuya kaya kung ano-ano na ang naiisip ko. Pero isang gabi ay may narinig akong hindi ko makalimutan. Bandang 3:00 ng madaling araw yun. At nagising ako dahil sa tunog mula sa sala. Mas malinaw yon kaysa dati na parang may tao talagang umupo sa silya.
Narinig ko ang bahagyang paglangit-ngit nito. At pagkatapos noon ay may sumunod na tunog. Mabagal at mabigat na parang paghinga ng isang taong sobrang pagod. Nanlamig ang buo kong katawan at hindi ako makagalaw sa higaan ko. Tahimik ang buong bahay pero malinaw na malinaw kong naririnig yun. At ilang minuto rin bago tuluyang tumigil. Kinabukasan na hindi ko pa rin sinabi kahit kanino. Pero habang papalapit ang ika-40 araw, ay mas lalo pang dumadala sa mga kakaibang nangyayari sa bahay. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Pagsapit ng ika-39 na araw mula nang mamatay ang kuya ko, ay mas lalo nang mabigat ang pakiramdam sa bahay. Hindi ko yun maipaliwanag ng maayos, Sir Bon. At parang normal naman ang lahat sa paningin ng iba. Pero may kakaibang tensyon sa paligid. Parang may hinihintay. Parang may mangyayari. Gabi noon at nakaupo kaming buong pamilya sa sala para magdasal. Nasa gitna ng mesa ang litrato ni Kuya. Katabi nito ang isang nakasinding kandila. At gaya ng nakasanayan, ay tahimik kaming nagdarasal. Wala namang kakaiba noong una. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng dasal, ay may nangyari na nagpahinto sa lahat. Biglang namatay ang kandila. Walang pasintabi at walang dahilan. Basta na lang yun namatay. Naputol ang dasal namin, Sir Bon, at sabay-sabay kaming napatingin sa mesa. Tahimik ang buong sala at tahimik ang buong bahay. Nakakandado ang mga bintana. Wala ring bentilador na nakatutok sa kandila at wala kaming maramdamang hangin. Pero namatay pa rin yun. Nagkatinginan kami at walang nagsalita. Parang lahat kami ay may gustong sabihin pero walang gustong maunang magsalita. Napansin ko rin si Nanay, Sir Bon. Nakatingin lang siya sa litrato ng kuya ko na parang may iniisip at parang may naaalala. Pagkatapos ng ilang minuto ay muling sinindihan ang kandila at itinuloy namin ang pagdarasal. Pero mula noon ay hindi na nawala ang kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. At ng gabing yon ay halos walang nakatulog ng maayos. Kinabukasan ay dumating na ang ika-40 araw. Maaga pa lang ay abala na ang lahat sa paghahanda. May mga pagkain sa mesa at may mga bisitang dumating para makisama sa panalangin. Gaya ng nakasanayan sa amin ay naganda rin kami ng isang plato para sa kuya ko bilang pag-alala. Inilagay yon malapit sa kanyang litrato sa sala. Hindi man lahat naniniwala sa ganoong tradisyon ay ginagawa pa rin yun ng pamilya namin bilang pagrespeto. Habang naghahanda ang lahat sa kusina, ay naiwan akong mag-isa sa sala, Sir Bon. Ang tahimik ng paligid. At nakaupo lang ako habang nakatingin sa litrato ng kuya ko. Doon ko napansin ang lumang silyang paborito niyang tambayan. Yung parehong silyang ilang gabi ko nang naririnig na parang may umuupo. Doong una akala ko ay namamalikmata lang ako. Pero habang nakatitig ako roon, ay dahan-dahan itong gumalaw. Bahagya lang na parang may bagong upo at parang may biglang dumagdag na bigat. Agad akong tumayo at tinignan ko ang paligid. Wala naman akong nakitang tao at wala ring bukas na bintana. Tahimik pa rin ang buong bahay. Ilang segundo akong nakatitig sa silya bago ako nagpasyang pumunta sa kusina. Hindi ko ulit sinabi sa iba ang nakita ko kasi ayaw kong isipin nilang nag-iimbento lang ako. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik kaming lahat sa sala. Doon namin napansin ang isang bagay na lalong nagpakaba sa amin. Ang plato
na inilaan para sa kuya ko ay may bawas na ang kanin. Hindi naman marami, pero malinaw na may nawala at nagkatinginan kaming lahat. Isa-isa kaming nagtanong kung may kumuha ba roon at walang umamin. Wala ring batang lumapit sa mesa at walang sinuman ang nakakita ng taong umawak sa plato. Doon ko unang nakita ang takot sa mga mata ng pamilya ko at doon din nagsimulang mabuo sa isip naming lahat na baka may nangyayaring hindi namin kayang ipaliwanag. Noong gabing yon, matapos ang panalangin para sa ika-40 araw ng kuya ko, ay wala nang masyadong nag-usap sa bahay. Tahimik lang ang lahat, na parang bawat isa sa amin ay may sariling iniisip tungkol sa mga nangyari buong araw. Nandoon pa rin sa mesa ang litrato ng kuya ko at pati ang kandilang nakasindi sa tabi nito. Habang nag-ayos ng gamit si Lola, ay may napansin siya. May maliit na papel na nakaipit sa ilalim ng frame ng litrato. Noong una akala niya resibo lang o kung anong papel na napadpad doon. Pero nang hilain niya yon ay napakunot-noo siya. Agad niya kaming tinawag at lumapit kaming lahat. Sigurado kaming wala roon ang papel na yon nung una dahil ilang beses kaming lumapit sa litrato buong araw. Pero wala kaming nakitang kahit ano sa ilalim ng frame. Dahan-dahang binuksan ni Lola ang nakatiklop na papel. Tapos tahimik kaming lahat habang nakatingin. At nang mabasa namin ang nakasulat, ay para kaming binuhusan ng malamig na tubig. 2 salita lang ang nakalagay: hindi aksidente. Nanlamig ang buong katawan ko at napatingin agad ako sa litrato ng kuya ko. Wala ni isa sa amin ang nagsalita sa loob ng ilang segundo, na parang walang makapaniwala sa nakita namin. Nagtanungan kami kung sino ang naglagay roon. Baka may bisita o baka may nagbibiro o kaya naman ay baka may nakasingit lang na papel na hindi namin napansin. Pero habang tumatagal ang usapan, ay mas lalo naming nare-realize na walang malinaw na paliwanag. Walang umamin at wala ring nakakita kung saan ang galing ang papel. Mula nang mabasa namin ang mensaheng yon ay may mga bagay kaming biglang naalala. Mga detalye na hindi namin masyadong pinansin noon dahil abala kami sa pagdadalamhati. Naalala ko ang ilang sugat sa katawan ng kuya ko nang makita namin siya sa punerarya. May mga marka na parang hindi tugma sa simpleng aksidente sa motorsiklo. Doon ay hindi na namin yon kinwestiyon kasi mas nanaig ang lungkot kaysa sa pag-iisip. Pero nang mga oras na yon ay parang bumabalik lahat sa isip namin. Pati ang police report na ibinigay noon ay parang may kulang. Baikli ang mga detalye. May ilang tanong na hindi nasagot ng maayos. At habang pinag-uusapan namin yon, ay lalo kaming nagkaroon ng duda, Sir Bon. Makalipas ang ilang araw ay nagdesisyon kaming wag na lang baliwalain ang lahat. Hindi man namin alam kung saan ang galing ang mensahe, ay gusto naming malaman ang totoo. Kaya nagsimula kaming magtanong-tanong. Hinanap namin ang mga taong huling nakasama ng kuya ko bago siya namatay. May ilan na unay ayaw magsalita at may ilan ding parang umiiwas sa mga tanong namin. Doon kami lalong naghinala na may bagay na hindi namin alam. Habang lumalalim ang paghahanap namin ng sagot, ay unti-unti ring may mga lumalabas na impormasyon. Mga kwento na noon ay hindi nabanggit. Mga detalye na tila sadyang itinago. At doon namin naramdaman na baka tama ang mensaheng naiwan sa ilalim ng litrato. Na baka may mas malalim pang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kuya ko. At habang lumalapit kami sa sagot,
ay unti-unti ring nagsisimulang lumabas ang mga lihim na matagal nang nakabaon. Makalipas ang ilang linggo ng paghahanap namin ng sagot ay nagsimula na kaming mawala ng pag-asa. Pakiramdam namin ay baka hindi na talaga namin malalaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa kuya ko. Marami kaming kinausap at marami rin kaming tinanong, pero karamihan sa kanila ay walang alam o ayaw magsalita. Dahil may ilan ding parang natatakot na madamay, kaya halos tanggap na namin na baka manatiling misteryo na lang ang lahat ng nangyari kay kuya. Pero isang hapon ay may isang lalaki ang biglang pumunta sa bahay. Hindi namin siya gaanong kilala at mukha siyang kabado at ilang beses pang nag-isip bago magsalita. Sabi niya ay matagal na raw siyang nagdadalawang isip kung magsasabi ba siya o hindi. Pero hindi na raw siya mapakali dahil alam niyang may inosenteng tao ang hindi nabigyan ng hustisya. Doon niya sinabi ang lahat ng nalalaman niya. Ayon sa kanya, ay nakita raw niya ang nangyari noong gabing namatay ang kuya ko. At hindi pala aksidente ang lahat. Noong gabing yon ay may nakasama raw ang kuya ko na isa niyang kakilala. Nagkaroon daw ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Hindi niya raw narinig ang buong usapan. Pero kitang-kita niya na pareho na silang galit. Habang tumatagal ang pagtatalo ay lalo yung lumalala. Hanggang sa dumating sa punto na nawala ng kontrol ang kasama ng kuya ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay naitulak niya ang kuya ko. At malakas ang pagkakatulak. Dahil doon ay bumagsak ang kuya ko at nagtamo ng matinding pinsala. Ayon sa saksi ay nagulat din daw ang lalaki sa nangyari. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging resulta. Pero sa halip na humingi agad ng tulong ay natakot siya. Natakot siyang makulong at natakot siyang managot. Kaya gumawa siya ng paraan para magmukhang simpleng aksidente ang lahat. At sa loob ng mahabang panahon ay naniwala ang karamihan na yun nga ang totoong nangyari. Matapos naming marinig ang testimonya ng saksi ay agad itong naisama sa investigasyon. Muli naming inilapit ang kaso sa mga otoridad. Kasabay nito ay may iba pang impormasyon at ebidensyang lumabas na sumusuporta sa kanyang pahayag. Dahil dito ay muling binuksan ang kaso. Mas malalim na sinuri ang mga detalye ng insidente, Sir Bon, at mas marami ring taong kinausap ng mga investigador. Hindi nagtagal ay nagsimula ng mabuo ang buong larawan ng nangyari noong gabing yun. At sa huli ay hindi na rin nakayanan ng taong sangkot ang bigat ng kanyang konsensya. Umamin siya sa kanyang ginawa. Sa wakas, matapos ang matagal na paghihintay, ay nalaman namin ang katotohanan. Masakit man ang lahat ng aming natuklasan, kahit paano ay nabigyan kami ng kasagutan. At higit sa lahat ay nabigyan ng hustisya ang kuya ko, Sir Bon. Pagkatapos mabunyag ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kuya ko, ay unti-unting bumalik sa normalang buhay namin. Hindi agad nawala ang lungkot at hindi rin agad nawala ang sakit ng pagkawala. Pero kahit papano ay gumaan ang pakiramdam namin dahil alam na namin ang totoo. At kasabay noon ay napansin din naming nawala na ang lahat ng kakaibang nangyayari sa aming bahay. Hindi na namin narinig ang tunog ng pag-upo sa lumang silyang paborito ng kuya ko. Hindi na rin kusang namamatay ang mga kandilang inilalagay namin sa tabi ng kanyang litrato. At wala na ring mga bagay na gumagalaw ng walang dahilan. Parang matapos lumabas ang katotohanan ay bigla ring nawala ang mabigat na pakiramdam na matagal naming dinadala. Tahimik na ulit ang bahay at tahimik sa mabuting paraan. Isang gabi, ilang linggo matapos maisara ang kaso ay nanaginip ako. Nakita ko ang kuya ko.
Nakatayo lang siya sa malayo. Suot niya ang paborito niyang damit at katulad ng dati ay nakangiti lang siya. Hindi siya nagsalita at hindi rin siya lumapit. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang naiintindihan ko ang gusto niyang sabihin, na parang nagpapasalamat siya at parang gusto niyang ipaalam na ayos na ang lahat, na wala na siyang dinadalang bigat at wala na rin kaming dapat ikabahala. Pagkagising ko kinabukasan ay iba ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, ay parang may kapayapaan na akong naramdaman. Doon ko naisip na baka hindi talaga nagpaparamdam ang kuya ko para takutin kami. Baka gusto lang niyang malaman namin ang katotohanan. Baka yun ang dahilan kung bakit may mga kakaibang nangyayari habang papalapit ang ika-40 araw niya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano napunta ang mensaheng yon sa ilalim ng kanyang litrato. Pero isang bagay ang sigurado ako. Minsan, may mga lihim na pilit itinatago ng tao. Pero kapag oras na para lumabas ang katotohanan, ay may paraan itong makakahanap ng daan. Maraming salamat po Sir Bon at sa inyong lahat na mga nakikinig ng aking kwento. Ang natutunan ko rito ay huwag agad isara ang isip sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Minsan, may mga pangyayari na nagsisilbing daan para malaman natin ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga taong hindi na kayang magsalita para sa kanilang sarili. Maraming salamat sa iyo, Nico, sa tiwala at pagbabahagi ng iyong karanasan. Mga kadayo, paalala lang na pahalagahan natin ang katotohanan at huwag matakot hanapin ito. Kahit gaano katagal maitago ang isang lihim, ay darating at darating ang panahon na ito ay mabubunyag. Ingat po kayo palagi at magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan, mga kadayo.